kailangan ihalpas ka. Lakas hindi lang sa spiritual, hindi lakas na katawan mo. Ha? Malakas nga yung spiritual, pero mahina naman yung katawan mo pa, wala din. Sakit ka dahil na-expose ka. Iba-iba na talaga mo na mas atin na ito. Hindi. Expose ka sa maraming tao. So, yung oras mo, habang kayo po, habang kayo. Hindi ka kayo. Pagkato, i-manage mo ang oras mo. Ganun lang yung nakikita namin. Kaya nga, kung ikaw ay Diaz ni Maria, maraming Diaz ni Maria na nagkaroon ng hanap mo, bumaksak. Dahil nga, sa oras na hindi na nakakalimutan at sa puso. Ngayon, kaya binigay ko sa iyo kay Maria. Dahil ang Maria, taas. Kaya kung magtrabaho ko na, sana nabantanan mo. Pananalang. Kahit wala kang sa harap na kahit doon ka, kahit nakaupo ka na. Hindi ka na mag-bendo. Kasi ito nagsisiraan mo. Kahit siyempre may naka-oras kayo. Mga bakan ko sa hapon. So, hawak ko lang usahin. So, wala ka nang sasayang. Kasi akalaman mo ito. Pagod ka, patimanda, hindi ka na napapagod ka, mag-ilaw mo, mag-ilaw. Kita mo, marunong. Kita mo. Tinuturuan mo mga may hanap mo na ito, may trabaho. Sa isang buwan, 2 beses na magpalinis. Manage time na ito. Tuwing linggo, magsimba. Kaya mo ka tatanda dito. Hindi, walang, kumbaga sa sa spiritual life mo, walang paliguan, walang mapagawas. Bagkus, magdaranggan ka. Kaya yung trabaho mo, steady. Hindi mo pwede ikatuwiran kasi yung trabaho. Pagod po ako, kaya nga pwede tinuturuan kita kahit sa loob, sa labas ka naman ng mga tao ka ng cellphone, diba? Then, ikaw, kahit nakita mo, bakit tataka sila na ito po ang ganahan, gawain. Dahil commitment. Kayo wala kayong commitment. Commitment lang sa sarili mo, pamilya mo, ako commitment. Trabaho nito, pinagpilasa ito. So, syempre, nandun pa ako ng Diyos. Tutoksunin mo, bakit gano'n, wala ka ng oras. Dahil yun, hindi na, o. Hahanap. Oras. Kahit 30 minutes, isang ikot mo na. Yan ay counter. Dahil nag-intindihan ka ulit. Naintindihan mo ulit. Kaya kailangan magpakatibay ka, magpakatibay. Dahil hindi lang trabaho. Ano lang ito? Isa lang kaya sa estudyante pa lang yung paligid na bata din. Doon din yung punta rin yan ang tuturo ka para lang ma-enhance at masanay sa kanya. Kasi talagang pagbabago, pagbabago, kasi hindi pwedeng kasama ka pag-ulit tayo sa public school. Ang daming gawain. Baka mabigla ka wala ka ng oras. Kasi pagod na ako. Samantalang ito, mga bata lang kasi doon ka kaya na sa kaya hindi mo nakikibigay sa iyo trabaho na sa ordinary pagod na para masanay ka sa bagong gawain mo magbubigay ang nasa huwag kang magpapaya. Malapag tawagin ka sa misyon, ikot ka. Ha? Kasi hindi pwede na, pag tinawag ka sa misyon, Maria ka. Walang mawala. Pumipilitan. Ang nagtubay lang, dinagtala. Tinawag mo lang. Ano ba yan?
kailangan mo dapat kumbaga sa akin, bata ka pa, kailangan mo lifetime na wala na isa. Ibig sabihin, magiging ehemplo ka. Ehemplo ko ba na itong nagiging buhay na aking spiritual life. Hindi ko pwede yung dasal ka ng dasal. Nagpupundasyon ka eh. Pero ang pananampalataya mo, ngayon yung trabaho na binigay sa'yo, dagdag mo para masustain, maipakita mo, maipanawa mo, at maipa-ehemplo ka na pwede mo. Ano wala eh, yun lang, yun ang tao. Siyempre, nagpapato. Pero kung nandun sa akin, mabuti ka, wala na. Nauna kasi ang spiritual mo. So, ano yun nila? Kisi-kisi na yan. Kasi yung iba, nag-imbutusan sila, unang nagtatrabaho sila. Kaya pag dumating yung banay, pagod, wala kaya na. Ang bigat. Tulad sa aking mananamit ko, nagtatrabaho siya, bago siya umakit sa tinawag sa pundo, tinatag. Minaspasan ito at binigay. Ako, bilang manay. Hindi bago. Pwede na ito pa. Parang hindi niya alam kung anong gagawin. Pwede sa banay. Pagpukin mo, mananap ka. Hindi pa rin trabaho. Sana may nangyayari ka. You have to choose. Trabaho ba o yung biyaya mo lang. Kamantalang sa'yo, spiritually, nagpunta ka. Kaya, kung binigyan ng biyaya sa'yo ng Diyos na mahalabi mo, trabaho na, kaya mo. Kasi may connection. Huwag ka lang talaga magpapagawa. Nakawa mo. Hindi mo ako. Tulong ka. Ulit sa pagmamanak mo at sa congregation. As, padala ka ng salapit. Ikaw pa naman ang hermana. Susunod. Hermana ka. So, ang Mama Mary na Immaculate Conception sa iyo. Although po, bago pupunta, kung hihiramin nila, magpapasasama. Hihiramin nila, so, ano bang patakaran ng simbahan? Kasi po sa papatak po kasi ng linggo po, ang December 8, ginagawa po nila, Sabado po, ang Dahil tignan. Mama Mary bilang Saturday. Linggo, gawain ng mga pari na gano'n sa Kristo. Ministry ni Kristo. So, ang Mama Mary, kung tumapat man ng kanyang feast day, hindi siya ang nida. Siyempre, ang anak, si Kristo. So, yung Mama Mary, pwede na yan ilagay sa mga anong petsa o anong araw. Dito po sa Postpone mo, ang Mama Mary naman, naibibihan naman na, ang nawali na, ang linggo is para sa kanyang anak. O siya, susunod na lang siya kung saan siya ilagay. Pero kayo, bilang kayo mga devotee, mga nabihin, linggo, kung ano yung Immaculate Conception Day, okay, mag-procession kayo. Immaculate December Immaculate Conception Day. Ayun, umapat man yan ng linggo, tuloy-tuloy na procession. Pero yung misa, pwede kung nandun sa si parokya, sasabay kayo ng misa. Pero yung pabuhan ng celebration, ay napapakita nyo dito sa komunidad ninyo. Lahat ng mga miyembro kailangan tumatun. Walang excuses. Dahil ng isang taon, kalwala, ulay kayo, nabigla kayo sa nangyari kay Anita. Kaya ganun pa naman, sa ngayon, life must go on. Tungkol naman dun sa bundok, si Judy ba, barangay, wala na kami kumakya. So ngayon, lumakit kayo pag maganda ng panahon. At kausap, kontakin mo yung sino yun. yung si Ako, mag-asawa ba yun? Oo daw po. Baka kung kaya kami kansado sila, sila makita ko ba.
para nagkaroon sila ng idea yung lugar na ito, sabi sila bumili ng lupa, o yung simbahan, meron ng lugar. Kapera yun. So, paano magtutulong ngayon ba? Nila, sa inyo, sa simbahan, yun naman eh, kahit na simbahan. Ang pare naman, hindi na kayo akyat mo. Nandun lang po sila sa mga Kayo, sabihin mo, hindi naman po kayo nakakakyat ng bundok, kaya hindi naman nakasupport, kung wala kayo sa batid. Pero kung dito, sa yung lupang ito, yung simbahan ito, ang bumisahan, parang sacrifice, ang pare kasi ng sacrifice, lahat ng pare ngayon may pressure. So, kaya yung pressure na sacrifice, meron pong naka-assist Santa Clarissa sa Antipolo ata. Parang po. hindi ganun. Walang problema doon, kaya asahin na tayo doon sa lapit lang doon, baka hindi kayo presyohan. Tagaroon na apo, doon sila para makalimutan lang doon, ang pagkapag sila kasi kayo na makalayo. Diba? Yung pundasyon na yan, nandoon na yung struktura, doon na yung ito, hindi pa na mapapasa yung doon. Na ano mo ba, na tawag nito, na follow-up mo ba? Ano po Santa Clarissa, nakailang follow-up po ako ng nakaraang buwan. Ang sabi ko, tatawagan na lang daw po ako. Hanggang ngayon wala. So, ang mangyayari, kayo lang naman ang nagsabi, foundation, market, at everything. So, darating ang araw na kanina, mapupunta sa grupo na yan. So, ilang hektarya yun? 17 na. 70. Pagtutulungan ng ate yan. Ang buong institution. At tutulungan niya. Makakaroon na tayo ng bahay. Yung banda doon, diba sabi ko, no, kung saan ang bahay ng lutuwa ko, diba tigilahan ko, tinayo ko, mawawala na rin yun. At yung banda doon, sa pabababa, ako wala din na rin yun. Maganda ang diba. Yun ay pagdating ng 2020 para reservation ng sa susunod na side na. Yung mga apo dyan sa Antipolo, binabahan ng Antipolo na. Maraming lutukan sa apo. Gusto na tumulong. Kasi ang nakakatakot, yung mga bundok na pag laging ulan, eh, Landscape. lumalang na landslide. Eh, doon sa inyo, wala naman nakatira sa ilan na bundok. Dito sa inyo, eh, ano yan, kumbaga sa matibay. Doon banda sa bundok na nakatira na, doon sa gilid na bundok. Pero matibay kayo ng lupa. Walang landslide. Maliban din lang sa ibang portion na Antipolo, pinaka-landslide. Ito sa inyo, nagpinili ko na nagpinili sa at nandyan ang bundok. Kung kayo na po po, pagkarating, idea, simba. Lahat ng mga yan, mapapasa inyo ang tulong. Yun ang pinakambag ng Presidente Duterte. Hindi pa kayo kilala ng Duterte. O, makikilala kayo niya. Eto, isang buwan na, hindi nga anak na. Nakagala kayo paso. So, anong gagawin? So, wala kayo dito lang. Paano gagawin? Pasko,